Ayan, what's up dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Dalawang mabigat na laban ang susunod na assignment ng Barangay Ginebra, San Miguel. Si Coach George Gallant na galing sa Commissioner's Cup champion at Junmar Pajardo, the 7 times PBA MVP. The intro boy, sabi ng karamihan, pero hindi tayo naniniwala dyan. Coach Chito Victorero at ang Magnolia Hotshot. Scotty Thompson, out na sa PBA All-Star dyan po sa Bacolod. Pag-usapan natin yan at talakayin matapos po kung maglambing ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Yan po'y paglalambing kung nagugustuhan nyo ang ating video. Scotty Thompson, out na nga po si Scotty Thompson sa PBA All-Star. Ito po ay sa pagkakaroon nga po niya ng back injury. Ito pong si Scotty Thompson. Sa kasalukuyang kampanya ng Barangay Ginebra, hindi nga po kasama ang nasabing gwardiya ng Barangay Ginebra, San Miguel. Kaya naman nagpasya na po si Scotty Thompson na out na po siya rito at papalitan siya ni forward shooting guard ng Magnolia Hotshot na si Aris Junicio. Matapos nga pong magtamo ng injury, ito pong si Scotty Thompson at hindi makapaglaro sa kanyang Barangay Ginebra San Miguel, ay hindi na rin makakapaglaro si Scotty Thompson sa PBA, sa upcoming PBA All-Star dyan po sa Bacolod, at sadyang papalitan po siya ni Aris Junicio. At ito po yung kauna-unahan na makakapaglaro si Aris Junicio sa All-Star, mga shooters. Bilang replacement ni Scotty Thompson, itong si Aris Junicio, mga shooters, kailangan po niyang magpasiklab at kailangan niyang tapatan yung tikas at lakas ng isang Scotty Thompson. Alam naman natin kung ano yung hassle ng Scotty Thompson, mga shooters, even po All-Star yan. Ano? Talagang kailangan tapatan ni Aris Junicio. Ito pong tikas at lakas ng isang Scotty Thompson. Punta po tayo sa Barangay Ginebra San Miguel na kung saan nagtala ng dalawang magkasunod na panalo bago sila pataobin ng Meralco Bolts. Una nga pong pinataob ng Barangay Ginebra, ito pong rain or shine ni Lasso Painter sa pagbubukas ng kanilang kampanya, etong mga bataan ni Coach Yengyao. Ngunit, hindi nga po nila na-sustain pagdating po nila ng third game kontra Meralco Bolts. Pero, dalawang magkasunod po yun ha. Kinalaban nila yung mga bataan ni Coach Yengyao at tinambakan nila from the start until the end of the game. Pero humabol kahit paano yung mga bataan ni Coach Yengyao. Naging maganda at consistent ang naging laro ni Jamie Malonzo sa labang yan, mga shooters. At napakaraming nagtalaga ng scoring dito po sa Barangay Ginebra. Nung nakalaban naman po nila, etong Phoenix Super LPG, talagang maganda rin ang inilaro ng mga lokal ng Barangay Ginebra. Like Jamie Malonzo, naging consistent siya dyan sa magkakasunod na laban na yan, mga shooters. Pero ang mabigat dito, doon sa ikatlong laban ng Barangay Ginebra kontra po Meralco, talagang hindi na nila na-sustain yung momentum. Hindi nila napanatili yung tikas ng laro ni Jamie Malonzo dahil nagtala lang siya ng 4 na puntos sa laro po ngayon, mga shooters. Sa loob ng 37 minutes na paglalaro ni Jamie Malonzo. Isipin mo yung susunod mong makakalaban, San Miguel Beermen. Diba? Napakabigat po niyan. Sa March 31, San Miguel Beermen lang naman ang makakatapat. Eto mga bataan ni Coach George Gallant. At syempre, yung nagbabalik na Junmar Pajardo, medyo may kabigatan itong kalaban ng Barangay Ginebra, mga shooters, no, sa March 31. Diba? Bakit mabigat ito, mga shooters? Unang-una, kompleto na to. Kompleto na po yung San Miguel Beermen. Pero still naniniwala tayo sa kakayahan ng Barangay Ginebra. Jericho Cruz, ang ganda ng ipinapakita dito po sa San Miguel Beermen, kung saan sa dalawang laro nila talaga namang nagpakita si Jericho Cruz. Isa pang makakatapat ng San Miguel Beermen, ang Manila Clasico ng Barangay Ginebra, yung Manila Clasico, mga shooters. Yan po ay magaganap sa April 5. So napakabigat ng dalawang magkasunod na laban. Ano? Nakita naman natin kung paano lampasuhin ng Hotshot, ito pong kupunan ng Converge Fiverr Rexers, mga shooters. Tinambakan lang naman nila yan ng 30 points. Kaya naman, masasabi natin na talagang mahirap yung susunod na assignment ng Barangay Ginebra San Miguel. Pero umaasa tayo na magagawa ng solusyon ni Coach Tim Cone etong kanyang dalawang sunod na laban. At alam natin, malaking major adjustment ang magaganap dito po sa susunod na bakbakan ng Barangay Ginebra at ng San Miguel Beermen. At eto nga pong Manila Clasico, mga shooters, dahil hindi papayag si Coach Tim Cone na pagkatapos na itong dalawang laban na to, magkakaroon siya ng record
na 2-3 mga shooters. Medyo papangit, no, sa standing ang Barangay Ginebra. Kaya naman inaasahan nating lahat, ikaw, ako, tayo, umaasa na magiging maganda ang production ng mga lokal ng Barangay Ginebra at magbabalik ang tikasat ng laro ni Jamie Malonzo at mag-aambag sana dyan etong sina Maverick Ahamnisi, Stanley Pringle, di ba? Lahat ng lokal ng Barangay Ginebra, mga shooters, Japet Aguilar. So kailangan nila magtulong-tulong dito para kunin ang panalo kontra naman po talaga dito sa matitikas na kupunan ng San Miguel Beermen at ng Star Hotshot. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong opinion, suwestyon, pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!